Yo mga kuy, so ngayon medyo kakaiba tong gagawin natin kasi mag-test tayo ng laptop kung kaya niya bang mag-handle ng AI automation task and mag-install ng LLM sa loob. And itong laptop na to is ito, the Asus ExpertBook Ultra. Actually, in-unbox ko na to 2 days ago. So, kung napanood nyo yung live ko sa YouTube, sa Facebook. So, gagawin na lang natin dito is testing natin yung yung AI capabilities niya. And meron din kasi itong built-in na AI features din. Susubukan din natin yun, no? So, ito, as you can see, ito yung box niya. Yan. And ito yung pinaka-laptop na sa loob. So, buksan natin. Or kunin natin, rather. So, ayan, tabi mo natin to. So, ito na. Ito na yung Asus ExpertBook Ultra natin. So, as you can see, very, very sleek. Napakaganda, manipes. So, this is 10.9mm thin, mga quiz. Ayan. Tapos, yung weight niya is 0.99 grams or almost 1 kilogram. And syempre, kung nakikita nyo sa ibang video ng ibang mga vloggers or nag-feature nito, tinesting nila yung durability niya. 1, 2, 3. Ayan natin kung gumagana pa. Ayan. As you can see, working pa. Durability test or drop test passed, mga quiz. Ayan natin. Okay. Tignan natin kung durable nga. Gano'ng kataas? Hi, saan niyo po kaya, sir? Grabe. Grabe. Ayan, totoong ano yan, ha? Kettlebell yan na 8 kilograms, mga quiz. So, this has military grade protection. So, as you can see, kahit ganyan-ganyanin ko yan. Ayan. Marami na kasi sumubok nito eh. So, hindi na natin yun masyadong papakialaman. Ayan, oh. Diba? Oh, tingnan nyo. Ayan. Ganyan-ganyan ko. So, diba? So, ganyan siya. Buksan natin. So, ayan. Kita naman kahit papaano. So, hintayin natin yung mag-boot. So, as mentioned, mga koys, andito tayo para testingin natin yung AI features and capabilities niya. Kung kaya niya bang mag-handle ng mga LLMs, local LLMs, mag-handle ng workflow automation task. So, yan. So, this is running with Intel Core X9 Ultra processor. Then, meron siyang 64 gigs RAM DDR5. So, napakadami. And 2 terabytes storage na kasyang-kasya yung mga files nyo or mga local LLMs. So, actually, sinubukan na namin to na 2 days ago nga, nung time na nag-live kami. So, testingin ulit natin. So, naglagay ako ng Ollama dito, mga koys. Ollama. Ayan, Ollama. So, kayang-kaya niya naman i-run. So, just natin. So, mag-send ako ng sample prompt. So, create me a prompt for UGC content about my given product. Yan. So, ayan. Nag-enter na ako ng prompt. So, local LLM yan, mga kuys, ha. Tapos, check natin yung usage niya. So, punta tayo sa task manager. Punta tayo sa task manager. Yan. So, as you can see, ito yung RAM niya. It's currently using 30 gigs out of 63.2. So, 64 gig. Kasi demanding talaga sa RAM pagka nag-run ka ng local LLM. So, as you can see sa ExpertBook Ultra, napapagana niya ng maayos. Walang halong lag. And ang pinaka-importante dito, mga kuys, meron siyang NPU. Yan, ano ba yung NPU? So itong NPU or Neural Processing Unit is may kita mo lang to sa mga AI na PC. And bukod dito sa mga CPU, GPU, NPU. So, and this NPU will help the built-in AI model para mag-process ng mga papagawa mo sa kanya, like mag-generate ng image, mga ganyan, which is we're going to test later. And yung NPU ni Asus ExpertBook Ultra is up to 50 TOPS or trillion operations per second. So, napakadami. And dito, meron tayong Photos app. Ayan. So, yung Photos app natin updated na. So, kung hindi pa ganito yung itsura ng Photos app nyo, i-update nyo lang yun. Tapos, meron lang kayong extension na kailangan i-download. Tapos, meron kasing AI model na mag-initialize. So, on the first time setup, mga kuys, medyo matagal talaga siya mag-setup. So, hintayin nyo lang. But, pagka okay na, ganito na itsura niya. So, try natin yung NPU niya kung gaano kalakas, mga kuys. So, dito, merong feature called Image Creator, which we can test the capabilities of the NPU or the Neural Processing Unit. So, again, hindi mo to makikita sa ibang laptop unless AI PC siya. And indicator din to na AI PC yung ginagamit mo pagka meron kang nakitang NPU dun sa task manager
both sa GPU saka CPU. So ako susubukan ko. Mag-generate tayo ng dog. Ayan, let's say dog. Or let's make it specific mga kuy. So subukan natin golden retriever. Ayan, generate. As you can see, yung NPU natin, papalo na yan dapat. Ayan, pumalo na siya. Ayan, no. So we have 47.2 gigabytes of MPU. And this is shared memory no sa GPU natin. Ayan yung GPU natin. So 47.2 GB. So pagka mga built-in na AI model yung involved dun sa operations mo or task, for example ito, pagka ginamit mo tong Photos app na updated na merong image creator, so it will use the NPU instead of CPU, memory, and GPU. So hiwalay na processing unit siya, no? So at least hindi siya kumukuha ng resources sa CPU, memory, or GPU para maging stable yung performance niya. So, ayun yung purpose ng NPU natin when it comes to AI PCs, mga kuys. So, try pa tayo ng isa. Let's say, Spider-Man. Try natin si Spider-Man. And again, yung NPU nito is up to 50 trillion operations per second or TOPS. So, sobrang bilis nun. As you can see, ang bilis mag-generate, di ba? So, normally, pagka ganito, tapos walang NPU, then image creator or image generator yung sinalpak mo or install mo sa normal na PC, most likely iiyak na yon kasi malakas sa resources yung mga ganong senaryo, no, mga kuys. Whereas dito, ayan, basic na basic lang, ang bilis na pag-generate, no. So syempre, yung Spider-Man kasi is copyrighted trademark. So kaya ganito yung itsura niya. Pero at least nakapag-generate siya, no. So try tayo. Siamese cat. Yan. Yan, papalo na naman yan. Ayan, pumalo, di ba? Oh, yun, ang bilis. Bilis niya ma-generate, di ba? So, ganun kasimple. Pagaling. Oh. Ayan. Tapos, 2.8 gigs out of 47.2 lang yung shared memory niya. Tapos, utilization niya is 81%, 71, 87, mga ganyan. So, depende sa usage, syempre. Pero, di ba, kung ChatGPT to or Claude or any other LLM, for sure matagal, di ba? So, yun. Again mga kuys, during the initialization, medyo matagal siya pero pagka okay na, mabilis naman siya magagamit, no? So bukod dito sa image creator, pwede ka pang identify or mga receipts, screenshots. Tapos yung gallery mo, pwede mo ipa-edit mismo yung photos mo dito. So hanap tayo ng photo, iCloud, to personal. Nagano ko kanina ng pictures check ko dun sa downloads, baka nandun yung generate ko kanina. To designer. Dog to Yan, tapos check mo lang, tapos click mo yung edit. Yan, mapupunta ka dito sa bagong image editor ng Microsoft Photos. Tapos meron ditong button restyle image. So click mo yan. Tapos dito, pwede mo lang mabago yung background for now, background lang muna. Then pwede mong i-prompt or mag-ano ka ng mga templates. Ayan, fantasy, anime, surrealism, mga ganyan. So, click ko yung fantasy. Tapos ayan, as you can see, meron dyan lalabas yung creativity, kung ilang percent. Tapos, background only lang talaga muna for now. Yung pwedeng palitan. So, yun, hindi na bago. So, check natin to. Try natin yan. O yan, kahit pa paano okay. So, yung creativity is dapat adjust nyo rin para kahit pa paano maging tama yung output niya. So, ayan, 71. O, ayan, ganyan. Fantasy. Tapos, papalo na naman yung NPU natin yan. Ayan, pumalo na naman siya kanina, di ba? So, ayan mga kuys, pag gagamit kayo ng AI capabilities or AI model na embedded dito sa ExpertBook Ultra, NPU is in charge for that, as mentioned. So, ayan, di ba? And, napakabilis niyang mag-response. So, yun. Ayan, same with the GPU. Ayan. So, GPU pala nito is Intel Arc B390. So, ano yan? Built-in GPU yan dito sa laptop na to. And as you can see, hindi ganon kataas yung ano niya. Yan, yung lines. So, yun, di ba? So, and it's using 0.9 out of 47.2 gigabytes. So, ayan yung GPU memory niya. Tapos ito, yan, yung SSD natin, 2 terabytes. Ayan, 2 terabytes yan. Then, yun, check natin. So, ayan, it's running. Ayan, local LLM, Ulama, kayang-kaya niya.
And bukod dito mga quiz, meron din siyang shortcut for Copilot. So as you can see, yung button na to. So pagka pinindot to, lalabas yung Copilot. So pagka hindi nyo pa na-setup, kailangan nyo muna mag-login with your Microsoft account. Then ayun, okay na yan. Tapos pwede nyo naman siya palakihan. Or ito, pinutin nyo to. Teka, close natin. Tapos Copilot. Ayan. So ganyan yung itsura niya mga quiz. So, para siyang typical na chat din, no? So, dito, pwede ka rin mag-create ng image, mga ganyan, and add capabilities, or draft page, or code. So, marami rin siya. And by the way, si ExpertBook Ultra is running on Windows 11 Pro. So, pagka business laptop kasi, yun talaga yung ginagamit. Para ma-configure ng organizations, so, when it comes to their policies and securities. So, kaya laging Windows 11 Pro yung mga business laptops natin. And, itong ExpertBook Ultra is considered as business laptop, syempre. So, ang target users nito is mga CEOs na busy, AI enthusiasts, freelancers, mga ganyan. So, di ba? So, tingnan pa natin yung ibang features nito, mga quiz. So, meron si Asus na AI features tinatawag na Asus My Expert. So, ayan. Run natin. So, My Expert. Ayan. So, ito yung ano. So, ito yung built-in na application ni Asus for productivity. This is an AI-powered application, no? So, andyan, meron tayong Knowledge Hub, AI Expert Meet, File Search, saka Advanced Tools. Pero itong Asus My Expert is for now, naka-beta pa lang siya. So, please expect na, syempre, baka may mga issues pa, ganyan, until maging stable na, mga quiz, no? We have the Advanced Tools, yan, meron tayong Pro version which you can unlock these features, AI Writer saka Mail Master. So AI Writer is obviously rapidly generate speeches or email drafts, and Mail Master is smart email search, catch daily highlights. Ayan. Para sort of email summarizer to. Ayan. Then check natin kung magkano. Sana meron ng info about that. So it's $47.99 per year. Ayan. So, ganun siya. Tapos, monthly is $4.99. Yan. Okay? So, that's it. Subukan naman natin yung AI Expert Meet. So, ito yung sinubukan ko nung 2 days ago. And gumagana naman siya ng maayos. So, gagawin nito is meron siyang transcriber tapos summarizer. So, ito mga quiz, ayan. Meron tayong AI Meeting Minutes. So, ang gagawin mo dito, mag-upload ka ng file. Tapos, siya na yung bahala mag-summarize. Ayan. Ito, may nakalagay, create a to-do item. So, ayan, ito. Ito yung ginawa ko. So, transcribe. So, test recording lang naman. I'm just trying to use or demo of the Asus ExpertBook Ultra. Ayan yung nilagay ko. Yan. Tapos, ito yung sinummarize niya. Ganyan. The speaker is demonstrating an Asus ExpertBook Ultra device. The device mentions Asus number 1 and thanks someone. So, ayan. Ayan yung ginawa ko noon time na yon, no? So, pwede tayo mag-record kung gusto nyo. Pwede naman. So, testingin natin. Record tayo. So, click ko tong start recording. This is a test recording for the Asus ExpertBook Ultra. I'm doing a demo video right now on how the transcription and summarization works for AI Meeting Minutes feature. So, stop. So, standard recording 2. Tapos, yan, play natin. This is a test recording for the Asus ExpertBook Ultra. I'm doing a demo video right now on how the transcription and summarization works for AI Meeting Minutes feature. Yan, start. Yan, click natin yung start transcript. So, okay. Ay, hindi. Continue transcribing. Yan, yan. So, may ganito. Click nyo lang yung continue transcribing. Yan, transcribing into English. English naman yung gamit natin, di ba? So, yun. O, yan na. Transcribe na, tapos summarize. Start AI generation. So, generating summary na siya. Yan. So, ganun lang siya mga quiz, no? So, hindi nyo na kailangan ng third party na transcriber or summarizer for your meeting. So, upload nyo lang dyan. So, napakagandang feature mga quiz. Tapos, meron din tayong AI translated subtitles. So, ibig sabihin nito, pwede mo siyang i-enable during the call. So, kunyari, may Zoom meeting ka with your client and hindi mo masyadong maintindihan yung sinasabi niya.
So, pwede na itong i-transcribe yon para sa'yo. So, click natin tong Enable AI Subtitles. Yan, meron yan lalabas dyan. Ayan, nasa baba. So, ito, lakayan natin. Yan, AI model is initializing. Please wait. So, hintayin lang natin mga quiz. Hello? Yan, mukhang okay na. Hello, hello, hello. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Hello. Yan, try na natin transcribe from English, ito, traditional Chinese to English. Ni hao. Yan, medyo matagal lang. Ni hao ma. Ni hao ma. Ayan, how are you? O, di ba? So, yun, nag-translate siya mga quiz, no? So, in case na hindi mo maintindihan yung kausap mo, pwede to. Tapos, meron din niyang options na, ito, media source, saan ba yun? Ito, media and microphone source enabled. Ayan. Dapat naka-enable yan mga quiz, Pero, pagka ayaw mong i-transcribe yung sarili mo, tapos, yung kausap mo lang yung gusto mong i-transcribe, syempre, i-turn off mo to. Microphone source enabled para maging disabled siya kasi pagka parehas niya tinatranscribe, so baka malito ka, no? So ito, media source enabled, yung speaker lang or yung sound from the speaker lang yung itatranscribe niya. So ganun siya mga quiz. So as you can see yan, working, di ba? So tapos ang current language supported neto is English, traditional Chinese, Italian, German, saka Portuguese. So yun pa lang. Tapos dito English. Yan, marami naman pagka doon sa actual na translation na yan, Japanese, French, Spanish, Italian, German, Portuguese. So that's AI translated subtitles mga quiz. Then ito, watermark, maganda rin to. Teka, turn off muna natin to. Itong watermark is, ito yung capability na pwede kang maglagay nung info mo, contact info, in case na meron kang meeting or discovery call with the client. So ito, so, pwede mo siyang i-edit dyan. Edit business card. Yan, lagay mo yung pangalan mo dito. So, RJ. Tapos, para AI. Tapos, phone number, saka email. Para hindi na siya magtatanong mamaya. Yan, something, something. Tapos, email ito. Yan. O, ayan, di ba? So, ganun siya mga quiz. Tapos, pagka sinave mo yan, adjust mo yung transparency. Ito. Tapos, try nating i-demo. So, preview watermark. Yan, ganyan siya. Ito yung watermark na sa gilid. Ayan. Tapos, meron ding screen watermark. Ayan. So, pagka inon mo yan, automatic, magkakaroon ng confidential yung screen mo. So, good to for in case na kailangan mo mag-screen share. Tapos, confidential yung pinapakita mo. So, meron siyang mark na ganyan. And pwede mo rin i-adjust yan. Siyempre, so, ayan. Yung transparency niya. Ayan, oh. So, 'di ba? Goods. So, off ko na 'yan. Then, ayun. That's it for the AI Expert Meet feature. Tapos, meron pa tayong ibang testingin. So, tingnan natin kung masusubukan natin. And we have the file search. Ito kasi kailangan pang i-download. Pero, hindi pa siya available dun sa download manager ni itong ASUS My Expert Installer. So, wala siya. Try ko siyang i-download, wala. So, ganun siya. Hindi pa talaga siya gagana at all. Yan. So, tinan lang natin, mabilis lang. Para makita lang natin. By the way, touchscreen din to mga quiz. Ayan. So, touchscreen yan. Tapos, itong Advanced Tools Pro na yan. So, wala. Yan. Kailangan mong mag-subscribe. So, again, ayan yung task manager natin. So, memory is 14 gig na lang out of 63 gig. So, ito, naglagay ako ng local model. So, kung ayaw nyo mag-subscribe sa mga ChatGPT, Claude, and gusto mong gumamit ng local models, which is, for example, this one yung Ollama, I'm using Qwen 3.6. Ayan. Dinownload ko yan. So, that's 22 gigs yung storage na kinain niya. So, ayan siya, mga quiz. Hindi ako sure kung nag-update to. So, syempre, pag nag-update yan, mas malaki na yung kakainin niya. Pero, since 2 terabytes yung gamit mo dito, kayang-kaya naman, no? Tapos, syempre, yun nga, as mentioned, mataas yung RAM. So, basic yan, kumbaga. Pagka typical na computer or laptop yung nilagyan mo ng Ollama, let's say, possible, baka bumagal yon or something kasi mababa yung RAM or hindi katulad ni ExpertBook Ultra, yung laptop, yung RAM niya, no? Again, this has 64 gigabytes of RAM, DDR5 with 2 terabytes SSD. Tapos, GPU niya is 47.2 yung memory. So, 'di ba? Ang lakas itong
Intel Arc. So kahit built-in na GPU lang siya, ang ganda ng GPU. So try nyo ring mag-games dito kung sakali. Pero kasi this is a business laptop. So hindi siya talaga pang games actually. So pang productivity siya, mga kuys. So kaya mataas yung specs niya. So kung ikaw ay AI enthusiast, yan, mga workflow automations, kayang-kaya nito, syempre. Tapos, yung battery nito, napakakunat. So, it can last up to 26 hours of usage. So, 2 days ago, ayan na yung battery niya, hindi ko pa siya chinarge. So, hanggang ngayon, buhay na buhay pa. Ayan o, we are in 39%. Tapos, 70 watt hours to, mga kuys. So, napakaganda nung battery niya. Tapos, wala pa ako naramdaman na init sa kanya. Kasi normally, pagka mag-run ka ng mga LLMs dito, mga kuys, or sa kahit anong laptop no or sa ibang computer, possible mag-init 'yon or tumaas yung niya. Lumakas yung fan kasi sobrang init. Ito wala. Ayan no. Kahit ina natin dun sa temperature niya dito. Wala naman siyang nakalagay. So, ayan, kaya-kanya i-handle. So, try natin magbukas ng N8N. Ayan, nandiyan yung N8N ko kahapon eh. So, ito, I'm running N8N sa browser. So, ayan, kaya niya naman i-handle, no? Ayan, nasuzoom ko. Zoom, tapos, ayan. As you can see, touchscreen yan. Ayan. No, diba? Napakaganda. So, hindi lang N8N, hindi lang mga local LLMs yung pwede mo install dito. Pwede ka rin mag-try ng mga agentic agents natin, no? Like yung Hermes OpenClaw. So, I think kayang-kaya niya rin ilagay ito. I think kayang-kaya rin i-run dito sa Asus ExpertBook Ultra since mataas yung specs niya or yung memory. So, ayan, pakita ko lang sa inyo physically. Tapos, ay, nabagsak. Okay pa, di ba? And yung screen niya pala is 14-inch, 3K resolution, 120Hz. So, mukha lang siyang, typical na monitor, pero maganda yung display niya. Kasi matte siya eh, unlike sa mga ibang OLED. By the way, OLED din pala to mga kuys, pero kakaiba yung OLED niya. It's called Tandem OLED display. So, ayan, napakaganda. So, crisp yan. Tapos, yun nga, medyo matte. And hindi siya yung parang nakakasilaw tignan. Kasi, di ba, normally sa OLED, napaka-crisp ng kulay. Ito kasi, hindi mo siya mahalatang ganun. Pero, ang ganda rin ng kulay niya. Hindi siya yung parang colorblind or something. So, yan. Yan siya. And security-wise mga kuys, meron tong feature na tinatawag na Asus Expert Guardian. Na let's say, for example, na-close to. Tapos, nawala. Tapos, meron siyang sort of sensor dito sa baba na kapag binuksan tong laptop na to, meron siyang parang killer switch. Tapos, yung killer switch na yun, yun yung indicator na merong something or someone na nagbukas neto. So, mangyayari, mag-shutdown lahat yan, tapos yung BitLocker mo mag-on or mag-activate para hindi ma-access yung mga files mo or hindi ma-format yung mismong computer. So, that's one feature ng Asus Expert Guardian. So, to conclude mga kuys, what I can say about this ExpertBook Ultra laptop. So, kung kailangan mo ng malakas na PC or laptop and napakagaan, yan, manipes and matibay syempre. So, as you can see, ganyan-ganyan ko na. Yan. Nakasang ko yan ha. Ayan. Ito yung laptop na para sa'yo. And kung gusto mong mag-host ng mga LLMs locally, tapos N8N, OpenClaw, Hermes, lahat yan. So, kayang-kayang i-handle nitong ExpertBook Ultra because of the 64GB na RAM, mga kuys, di ba? So, ayan. And syempre, wag natin kalimutan yung price. So, magkano ba to? So, the ExpertBook Ultra starts at 129,900 for the base model. And sa pagkakaalam ko, itong hawak ko na ExpertBook Ultra is ito yung top tier. So, medyo mataas yung price niya. Pero I think worth it naman to, mga kuys. Kung kaya ng budget nyo, ito yung kunin nyo. So, kung ako sa inyo, mga kuys, if you're looking for a new laptop na matibay and kaya i-handle yung mga AI stuff nyo, this is the laptop for you, mga kuys. And kung kaya naman ng budget nyo, no? Because this is the flagship of the industry, period. And ayun, mga kuys, that's it for the Asus ExpertBook Ultra AI test. So kung interesado ka dito, mga kuys, you can check the link below. And comment ka na lang din kung kumuha ka nito. So, baltaan nyo ako. So, kung okay ka na, next video na.